How much we spent today? 5,000. Oh, more. Or more, yeah. Yeah. Right. So, ayan. Wheat market day today again, mga guys. Ayan. Dahil ang aming mga saging ay wala pang bunga. Yung mga ganito. Yung saba mayroon. Pero yung mga ganito hindi pa namunga eh. Binagyo kasi. Kaya ayan. Bumili kami. Tapos ayan. May grapes na naman tayo. Ang ganda ng grapes, oh. Ang ganda niya. Ayan. Tapos, ayan ang ating cucumber. Kamuti. Ano pang sahog. At ito, may chicken feet ako. Ayan, may 4 na balot na tahong. At sitaw. Gusto niya kasi adobong sitaw eh. Hindi pa nagbunga ang aking sitaw. Ayan, may malaking tambakol ako. Papaksiw ko na naman yan. At may bunlis bangus kani. Mamarinate ko na naman yan. 2 bunlis bangus. Ayan ang paborito niyang eggplant na torta. Ayan, yung talong ko kasi hindi pa rin namunga. Tapos binagyo pa ng 2 bisis. Ay, nako. Talaga naman. Tapos, ayan, bumili na naman ulit kami ng 1 kilong shrimp. Kasi mag-shrimp curry daw siya. Ayan. At saka, ayan, manok baboy. Atay. At isda para sa dugi. Ayan ang pagkain ng aming mga dugi. Papaksiw ko yan para sa aso. Tapos mayroon akong ayan, papaksiwin. Papaksiw ko din to. Paborito ko kasi itong ganitong sapsap. Ayan o. Yung ganyang sapsap. Malaman siya. So ayan, papaksiw ko yan. So, ayan mga guys, yan ang ganap natin for today's video. Wheat market day. So, every 2 weeks kami nagpapalingki. So, every 2 weeks gumagastos kami ng 6,000 sa 6,000 kada pamalingki sa aming mga gulay, isda, karni, at iba pa. Kasi yung grocery naman, yung grocery namin na once a month din yun. Umabot din ng 24 ang isang buwan namin sa grocery. Lahat-lahat na din yun. Sabon, laundry, powder, fabric softener, lahat shampoo, lahat. Mga giniling na mga baka, yan, ground beef naman ang binibili namin doon sa supermarket. Yan, mga sausage, ham, bacon, mga ganyan. Ayan, so yan ang ganap for today's video mga guys. Ayan, start na ako mag-cleaning ng aking mga pinamalingki. So ayan mga guys, pag wheat market day, busy ang lola nyo. Kasi pag araw ng pamalingki, ayan, sabay-sabay yan ang luto. Yan ang aking daing na bangos, nakamarinate na. I-freezer ko na yan. Tapos ayan ang aking paksiw na tambakol. At ayan ang tahong. Yung 2 balot, pinamigay ko na doon sa farm. Ayan ang aking adobong paa. Chicken feet. At ang aking paksiw na sapsap. So, yung isang, ano ba yun? Alumahan ba yun? Or matambaka? Ayun, pinamigay ko na rin doon sa farm. Tapos, yung aking mga hipon at mga manok. Ayan, nakaasin na rin yan. Inasinan ko na rin yan bago freezer. Tapos, yung ating hipon ay binababad ko rin siya sa tubig na may asin bago i-freezer. Para yung freshness niya nandiyan pa rin, hindi siya mawawala. So, ayan ang atay. 2. Yung mga limpo, ayan, nakamarinate na. Ayan.
Tapos yung isa, shrimp pa din yan. Ayan, shrimp pa din yan na nakaano. Doon sa kabilang freezer, mayroon din. So, ayan. So, pag araw ng pamalingki ay lahat yan ay nakaluto na or nakamarinate. Na pang isang linggo na naman na, ano yan, pang isang linggong budget na naman pagkain. Tapos, pag naubos, panibagong luto na naman. Ayan. So, yung ginawa akong beef pie at beef stew, andyan pa sa freezer yung kain ng aking hobby. Mag-microwave na lang pag oras na kain na siya. So, ito, gaganito ko muna siya. Pero mamaya ay ano ko to, i-pressure cooker. Kasi ang gagawin ko dito ay breast pork. Ayan, breast pork yan. So, palalambutin ko lang siya yan sa pressure cooker naman. Ngayon, pinabrown ko lang dyan. Para pagka pinalambot natin siya sa pressure cooker, ay hindi siya mga lasog-lasog. Buo pa rin siya, pero malambot na malambot. So, ayan ang aking gagawin dyan. Ayan, so ready na ang ating mga pang-stock na naman na food.